Arestado na sa Amerika ang suspect sa pagpaslang sa conservative influencer at supporter ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk. Sa Amerika, arestado na ang suspect na bumaril at pumatay sa conservative influencer at supporter ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk. Binaril sa leeg si Charlie Kirk habang nagsasalita sa isang universidad sa Utah. Sa isang press conference, sinabi ng mga otoridad na umamin sa isang family friend ang suspect, kaya agad siyang isinumbong sa pulisya. My husband laid down his life for me. Lubos naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Charlie at kanyang mga supporters sa iba't ibang bansa. Nakiramay rin si Trump. I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. This is a dark moment for America. Matapos ang marahas na anti-corruption protest sa Nepal na nauwi sa pagsunog sa ilang tanggapan ng gobyerno at mga bahay ng ilang opisyal, pinangalanan na ang interim prime minister na kapalit ng nagbitiw na punong ministro. Siya ang dating chief justice sa Nepal na si Sushila Karki na kauna-unahang babaeng leader ng bansa. Batay sa mga report, napili siya sa boto ng mga user ng isang social messaging app. Binuwag na ang parliament at itinakda sa March 2026 ang susunod na eleksyon. Ang madudugong protesta sa Nepal na kumunde na sa korupsyon doon, sumiklab matapos ang social media ban na ipinatupad ng gobyerno at kalaunay binawi. 51 na ang nasawi at mahigit 1,000 ang protestang pinangunahan ng mga Gen Z. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang asahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni-Oil, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina, posibleng walang galaw sa presyo o kaya may bawas na 10 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa nakikitang dahilan sa paggalaw ng presyo ng langis ay ang tensyong resulta ng pag-atake ng Israel sa Qatar at ang mga namataang drone ng Russia sa airspace ng Poland. Tinitingnan ring dahilan ng taripang ipinato ng Amerika sa shipping industry at ang pagtaas ng produksyon ng langis ng OPEC+. Nakaranas ng malakas na pagulan kahapon ng ilang bahagi ng Coronadal City. It's again swelling. The creek again is swelling. Tumataas na po ang tubig. Sa tindi ng buhos ng ulan, tumaas ang level ng tubig at umapaw ang ilang sapa. Kaya halos pasukin na ng baha ang mga bahay sa paligid. Sa Davao del Sur naman, perwisyo sa mga residente sa bayan ng Magsaysay ang baha na pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Ayon sa mga residente, walang tamang daluyan ang baha kaya bumulwak ito kung saan-saan dahil sa lakas ng ulan. Easterlies ang nagpaulan sa Mindanao ayon sa Pag-asa. Samantala, isang low pressure area ang namataan ng Pag-asa sa dagat na sakop ng Mapanas Northern Samar. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging tropical depression pero nagpapaulan ito ngayong araw sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga del Norte. Trough o extension ng LPA naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Mindanao, habang easterlies ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to torrential rains sa coastal area ng Aurora at Batangas, pati na rin sa Oriental Mindoro. May tsansa namang makaranas ng light to intense rains ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang buong Metro Manila. Mars, heto ang latest. Nakakita ang isang robotic rover ng NASA ng posibleng senyales ng sinaunang buhay sa Red Planet, ang Mars. Mabibigyan kasagutan na nga ba ang matagal ng katanungan tungkol dyan? Kuya Kim, ano na? Ito ang Perseverance, isang robotic Mars rover na nilaunch ng NASA o National Aeronautics and Space Administration para pag-aralan kung posibleng may buhay sa ating kapitbahay sa solar system, ang planetang Mars. At ayon sa ahensya, ang isa sa mga rock sample na nakolekta ng Perseverance, may malakas na indikasyon na may buhay sa Red Planet noon. Ang rock sample kasing tinawag nilang Sapphire Canyon na nakolekta sa Jezero Crater. Naglalaman ng tinatawag na potential biosignature
Ang potential biosignature ay tumutukoy sa anumang pisikal, chemical o biological na palatandaan na maaaring indikasyon ng buhay. Ang nakita nilang marka sa sample, posibleng gawa raw ng mga microbes o yung maliliit na organismo. 3.2 hanggang 3.8 billion years na ang nakakaraan. These textural features told us that something really interesting had happened in these rocks. Some set of chemical reactions occurred at the time they were being deposited. And so we really wanted to understand what those reactions might have been. Pero nangangailangan pa ng mas malalim na pag-aaral para makumpirma kung may presence of life ito. Gayunman, tinuturing na ng NASA ang discovery na ito na isang breakthrough. This very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. May buhay nga ba sa ating kapitbahay sa solar system? Paano nakaka-apekto ang discovery na ito sa ating pag-aaral sa kalawakan? Yan ang ating susubaybayan sa darating na mga araw. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.